Grabe yung hangin, oh. Lakas. Ayan pa, oh. Yung hélice nung kapitbahay natin, oh. Yan. Eto, nag-aircon na tayo. Gumamit na tayo ng aircon nung nakaraan. Lipat uli natin sa heater kasi malamig na uli ang panahon. Ito. Naka-aircon na siya. Lipat natin dito sa heater sa kulay pula. Yan. Tanggalin natin yan. Talagang ayaw pa tayong iwanan ng lamig. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Grabe, ano? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Wow. Ayan, may kasama pang snow. May kasama pang snow, yung hangin na malakas, oh. Grabe. Pupunta lang ako kay Mahal na Reyna ngayon kasi si Mahal na Reyna po ay masakit daw ang ulo sa trabaho. Nagpapadala siya ng gamot. Kasi magsisimula na yung trabaho niya. Ay mahirapan daw siya magtrabaho habang masakit ang ulo niya. Kaya tumawag sa akin. Dalang ko raw siya ng gamot sa trabaho niya. Nako. Buti na lang yung mga snow na bumabagsak hindi naman namumuo sa daanan natin, ano? Ayan na si Mahal na Reyna. Dito na lang ako kasi may pasok pa ako, eh. Ano? Ha? Dito na, oh. Masakit daw ang ulo. Masama pakiramdam. Nako, wag kang tatawid. Nako, ito'y nakakatakot. Biglang tatawid, wala sa stoplight. Nako, Diyos ko po, Panginoon. Nag-dirty finger pa yung hinayupa ko. Nako, Diyos ko, yung nakakatakot, eh, no? Biglang, hindi naman natin pwedeng pagbigyan yun at delikado at may kasunod tayong mga sasakyan sa likuran. Ang lakas ng hangin, ah. Grabe. Kita nyo naman, mga kainags, ano? Ewan ko lang kung naririnig nyo daluyong ng hangin. Ang bihira naman. Dinadaan na lang natin sa tawa kasi wala na tayong magagawa, eh. Nakalimutan ko magdala ng mic. Akala nung katrabaho ko rito na puti, may kasigawan ako. Tapos tumatawa pa ako mag-isa. Tinatawanan ko pa camera. Yung yung hagupit ng hangin sa mga watawat, no? Oh, grabe, oh. Lamig pa rin, lakas pa rin ng hangin. Hindi na huminto yung lakas ng hangin, mga kainags, ano? Parang lalo yata lumakas yung hangin nung lumabas na ako ng trabaho at nagsalita na ako, eh, no? Pambihira, tumawa pa. Pambihira. Naririnig nyo ba yung lakas ng daluyong ng hangin? Grabe. Kala ko papatay na namin yung furnace heater namin sa bahay. Hindi pa pala. Grabe. Mukhang ma-extend pa yung yung winter, ano? Yung hangin, yung yung ating furnace heater. Importante walang snow, mga kainags, ano? Ito na yung sakyan natin, no? Sarap, no? Pag wala ng snow, talagang hindi ka na magtatanggal ng mga snow, eh, no? Diretso sakay na kaagad, eh. Sa lakas ng hangin, basurahan ng kapitbahay humarang sa daanan natin, ano? Umikot tayo doon sa kabila. Ay, nako. Tama nga yung nasa forecast, mga kainags, ano? Nababagsak na muli ang snow. Nako po, eto na. Magandang araw uli sa inyo, no? Mukhang hindi maganda yung araw natin ngayon. Dahil hindi pa po tayo iniiwan ng lubusan ng winter. Ayan, no? Talaga naman, ano? Grabe. Oh, nako. Sabi ko sa inyo nung mga nakaraang vlogs natin, ano, kahit na April na, katapusan na ng Abril, last week ng Abril ngayon, mga kainags, ano? Eto ang snow. Muling nagbabalik at nagpaparamdam muli at mukhang ayaw nang umalis. Grabe. Nako, yung truck natin ayun uli, oh. Nako, ayan na. Maglilinis uli tayo ng snow sa mga windshield ng sasakyan natin. Tapos malakas pa rin yung hangin, ano? Sobrang lakas pa rin. Kung naririnig nyo. Grabe. Oh my kulay. Nako, mukhang matatagalan pa yung pagpatay natin ng furnace heater nito at mukhang malaki-laki pa rin yung babayaran natin sa electricity bill natin dahil yung furnace heater natin panay ang buga. Ayan yung ating ating harapan, no? Lakas ng hangin, kung napapansin niyo yung snow do, no?
Diba? Oh, grabe, no? Yung snow, tingnan nyo yung snow, oh. Oh, diba? Yung hagupit ng hangin, ano? At saka yung snow, hinahangin, oh. Grabe. Wow, beautiful. Wala tayong masabi kundi beautiful. Tara, doon tayo sa harapan ng bahay. Pakita ko sa inyo mga kainags. Dito tayo sa harapan natin ngayon mga kainags. So, nako po, Panginoon, kung napapansin nyo, nako talaga naman yung snow natin. Ano, baba nga tayo. Ayan, no? Nako, yagdana natin. Grabe. Eto na nga ba ang sinasabi natin, no, mga kainags, ano? Ang lakas ng snow, no? Lakas ng hangin, pambihira. Yun nga, sabi ko sa inyo, mas lalong lumakas yung hangin nung ako'y lumabas ng bahay at nagsalita sa camera natin. Ayan, no? Oh, my gulay, oh, mga kainags, oh. Kita nyo naman, ano? Wow! Whew! Never ending snow. Pambihira nga naman, ano? Kita nyo? Parang ano, no? Tuwan-tuwa uli sa snow, no? Kasi tagal na wala yung snow, eh. Kala natin, lumayas na. Ayaw lumayas, pambihira. Ay, nako, snow, snow, snow. Ayan, no? Pasilip lang, mga kainags, no? Pasilip lang sa inyo. Nakakala natin ay wala nang snow, iniwan na tayo at next year na babalik, ay hindi, sa November na babalik. Pero hindi pa rin, ito pa rin hanggang ngayon, nandito pa rin, ayaw pa rin tayong iwanan at tuluyang nakakapit pa rin sa ating mga bisig ang snow na winter. Winter is still winter ngayon, kahit fall, ano na pala ngayon, spring na yan. Grabe. Puting-puti na naman ang paligid natin, ang labas ng bahay natin. Wala na dati, ang ganda na, ang sarap ng mag-drive. Pero ngayon tingnan nyo ulit at nakisigurado mukhang madulas ang daan ngayon. Nako, buti na lang hindi pa nakakapagpapalit ng winter tire si mahal na Reyna at yung ating bunsong prinsesita. Kasi nga eto may snow pa. Kaya yung mga nagpapalit ng mga winter tire, no, from winter tire to all season na gulong, yan, medyo madulas po ang daan. Mag-ingat po tayo sa pagmamaneho natin. Nako, parang nakakatakot na mag-drive ngayon uli. Pero wag naman sana, no? Madulas ba yung snow? Mukhang hindi naman madulas yung snow, eh, no? Makapit naman, eh. Kaya lang may kahalong tubig, mga kainags, ano? Ingat na lang sa pagdadrive. Ako, mga pagwalis nga muna. Buti na lang yung ating walis ay nandito pa rin. Wawalisin ko lang muna to para hindi madulas yung mga dadaan dito. Yan, nako. Yun, buti naman huminto na yung snow kahit konti. Ayan, natutunaw na yung snow dito. Pero malakas pa rin yung hangin. Oh, grabe, oh. Wow. Oh, nako, mga ibon. Grabe. Yan, bumabagsak na yung mga snow sa sasakyan natin, oh. Wala nang snow rito. Good sign. Huwag sanang madulas ang daan, ano? Nako, lakas ng snow. Grabe. Hindi naman madulas ang daan nito. Hindi naman. Tara, double check lang natin para titingnan natin kung magpo 4-wheel drive tayo. Pero okay naman yung daan, nakita naman natin, kaya 2-wheel drive muna gagamitin natin sa sasakyan natin. Tanggalin nga muna natin tong mga snow na nakaharang sa brand new nating truck. Yan, I wish brand new. Kahapon naalala nyo yung merong nagpupumilit na gustong tumawid dito, no? Di mo naman pwedeng hintuan yun kasi pag hihintuan mo yung tatawid na lang basta-basta na yun, eh merong mga sasakyan sa likuran natin. Tayo naman yung madidisgrasya, no? Bukod sa tayo madidisgrasya, baka makadisgrasya pa tayo. Maraming madadamay dahil lang dun sa maling kagustuhan ng tatawid na yun, ano? Tatawid, wala dun sa stoplight, oh, mahirap yun. Tapos pagka hindi siya pinagbibigyan, magdi-dirty finger, ano? Ay, grabe. Sila pa yung galit, eh, no? Ay, kung pinagbigyan ko yun at huminto ako, naku, ang bilis ng takbo ko, eh. 60 km per hour ang takbo natin. Yung mga kasunod natin, ganun din. Ay malamang pag huminto ako, ilang sasakyan yung mga magkakasunod sa akin. Siguro mga 7 kami, eh. Bundol-bundol kami pag bigla akong huminto dahil lang sa inayupak na tatawid na kupal na yun. Yan. Kaya ako hindi ko inihintuan pagka ganun, eh. Depende siguro, no, kapag malayo pa ako, nakita akong patawid, pwede siguro. At saka kung walang sasakyan sa likuran ko, pwede. Mahirap na yun, delikado yung ganun. Kaya hayaan mo siya, ganun. Kaysa makadisgrasya tayo madisgrasya.
Kaya minsan mga kainags, ano, pag ako, especially sa gabi, nagmamaneho ako sa gabi, hindi ako dumadaan sa slow lane, yung pinakakanan. Hindi ako dumadaan doon kasi minsan may mga aksidente dito, may mga insidente pala na may mga gustong magpakamatay or minsan may mga gustong mamera. Nakapwesto yan sa gilid, nakatago sa mga puno kasi syempre madilim, hindi mo mapapansin yan. Tapos habang tumatakbo ka sa slow lane, nasa kanan ka di ba, yung fast lane at sa kaliwa, di ba? Or nasa gitna. O di ba? Tapos bigla na lang bigla na lang susulpot yan. Mababangga mo sila, kumbaga pati ikaw madadamay ka, wala ka namang kinalaman. Syempre pag nabangga mo yan, hindi mo kasalanan, kasalanan mo pa rin ayon sa batas dahil ikaw doon driver. Kaya ako pagkagabi nasa medyo fast lane ako nakapwesto sa kaliwa or nasa gitna. Tsaka aware ako sa mga sa kanan ko kasi minsan baka mamaya may mga tao doon. Syempre minsan mga lasing biglang tumatawid, di ba? Pagkagabi minsan may mga nakainom, may mga o kaya high addict, di ba? Dadamay ka, di ba? Wala kang malay-malay. Lumalabang ka ng pata, sinusunod mo yung patas traffic o sinusunod mo yung lane. Pero ikaw pang may kasalanan nun. Sa bandang huli, peperahan ka pa, di ba? Kaya ako, ingat talaga ako pag nag-drive ako sa gabi. Mahirap na. Nag-snow pa rin pala, oh. Pero konti lang, oh. Ang bira, ano. Kala ko tapos na. Uwian na naman tayo, makinis. Mahangin. Ay, nako, usapan muna tayo, road rage mga kainags, mga na-experience natin. Yan, siyempre, siguro naman pag isa kang driver, meron kang naging experience ng mga, di ba, mga road rage na ganyan. Hindi naman road rage talaga, no? Kumbaga minsan, siyempre, hindi mo maiwasan na uminit ang ulo mo, mabuisit ka, di ba? Kasi minsan may mga senaryo na napakabagal nung sinusundan mo, tapos pwesto siya sa fast lane, di ba? So, di ba? Lahat naman tayo naranasan yan, yung mga regular drivers. Di ba? Siyempre, merong fast lane. Yung fast lane, ulitin ko ulit. Ang pagkakalam ko, yung fast lane, no, base sa aking pag-aaral, kaya ako nakapasa ng nang nagkaroon tayo ng lisensya, no? Alam niyo naman dito sa Canada, kailangan talaga exam. Fast lane, nasa kaliwa yan. Tapos yung slow lane, nasa kanan, di ba? Mga kainags, no? Kasi siyempre, dito minsan, nasa fast lane yung sasakyan niya, yung pwesto niya, pero napakabagal ng takbo niya. Kumbaga parang tapos pagka nagda-drive siya, ganun-ganun lang, di ba? Kumbaga para sa akin mali yung pwesto niya. Kung gusto niya mag-relax or magbagal ng pagda-drive, lipat siya sa slow lane, di ba? Pagka gusto niya magbagal or mag-relax sa pagda-drive. Tapos pagka kung sakaling liliko siya sa kaliwa, saka na lang siya lumipat ng fast lane para kumaliwa kung kakaliwa siya, di ba? Pero kung hindi ka pa naman kakaliwa, gusto mo lang mag-relax, doon ka na lang muna sa mabagal para hindi nakakaabala doon sa mga nagmamadali. Kasi kung yung slow lane ay mababagal na nga yung mga takbo ng sasakyan, tapos yung iba pupunta pa sa fast lane, tapos ang takbo ay napakabagal din lang, syempre mahirapan ng yung mga nasa likuran natin, mahirapan na makaano yan, lalo na yung mga nagmamadali, kaya hindi maiwasang uminit ang ulong iba. Kaya dyan na nagkakaroon na minsan ng road rage, nagbubusinahan pa, tapos pag binusinahan mo yung nasa fast lane, di ba? Minsan kasi binubuntutan mo na yan, ibig sabihin, habang binubuntutan mo na yan, nagmamadali yan. Kung nasa kaliwa ka at nagbabagal ka, lipat ka sa pagbigyan mo yung mga nasa likuran mo na dumadaan sa fast lane, padaanin mo sila. Kasi yung iba, hindi pinapadaan bahala ka dyan. Ikaw ang umiwas, parang ganun no? Kaya yun, minsan, syempre, yung kasunod, yung nagmamadali, mainit na ulo, yun na, nagigirean na. So, isa yun sa mga nagiging cause ng mga road rage. Nalala ko pa dati, nung 2014, October yun, 2014, galing ako sa trabaho, sa restaurant. Nasa stoplight kami, tapos color green. Color green na yung color green. Yung stoplight, di ba, continuous ka na yan kasi color green na Tapos yung dito, yung cross, nakapula. Yung mga lasing, kasi gabi yung mga lasing, galing restaurant, lasing. Kahit naka-red sila, biglang tatawid yun, mga kainags. Naka-encounter ako ng ganyan. Napasubsob akong ganon. Buti na lang, hindi winter nun, summer yun, October. Wala pang snow nun, October.
napasubsob ako ng gano'n, nasasakyan ko nun, yung ano pa, yung nitro no? Tapos napag-ganon ako, hindi naman ako bumusina, no? Nabigla ako. Tapos sabi nung lasing, dumadaan yung lasing, dinerty finger pa ako. Kasi nagulat siya, nung bigla ako napapreno, syempre, pag bigla ka napapreno, yung gulong ng sasakyan mo, maingay yan, Shit! Diba? Dinerty finger pa ako nung lasing. Ano rin, siyempre, nabigla din ako. Nagalit ako. Binigyan ko rin ng dirty finger, mga kainags, Aba, sumugod sa akin. Sabi sa akin, pinagmumura ako, pinaghahahamon ako ng suntukan. Siyempre, tayo nasa tamang pag-iisip naman tayo. Hindi na ako bumaba kasi siyempre, alam nyo naman dito, mga kainags, Pag pinatulan mo pa yun, di ba? Mabuti na lang walang ginawa sa sasakyan ko, Pero syempre, pag meron siyang ginawa sa sasakyan ko, ibang usapan na 'yon, di ba? Tatawag na lang ako ng pulis, di ba? Hindi naman tayo makikipag-suntukan o makikipag-anuhan doon sa lasing 'yun, Di ba? Para ka nakikipag-talo sa may tama sa ulo, di ba? Nonsense. So hangga't kaya nating maging makalma tayo. Mahirap na, mga kainis, pagka bumaba ka kasi nagpadala tayo sa galit ng ulo natin, sa ng damdamin natin. Abay, maaaring yung magandang buhay natin ay mapunta sa hindi maging maganda. Halimbawa, nagkabugbugan kayo, napatay mo yun, or napatay ka, di ba? Napatay mo siya, or na disgrasya mo siya. Makukulong ka nun, di ba? Sasabihin, ikaw pa may kasalanan, alam mo lasing, pinatulan mo pa. Di ba? O kaya, ikaw madisgrasya, di ba? Mahirap minsan, di ba? Hindi porke matapang tayo. Sabihin natin, matapang ako. Ako, hindi man ako matapang, Nilalagay ko yung tapang sa lugar, mga kainags. Ayun, isa sa mga naging experience ko yun. Tapos may mga na-experience pa ako minsan. Yung bigla akong pumreno kasi nga, Kasi, di ba, minsan yung cross yan, di ba? Yung daanan. Kasi pag nakapula yung harapan mo, hihinto ka muna, Alam mo, tapos liliko ka sa kanan, di ba? Hindi naman porke kanan ka, kahit nakapula yan, diretso ka, hindi ganun, Naka-green, tapos pagka biglang nagpula yun na sa harapan mo, papaliko ka, hihinto ka muna, full stop. Tingin-tingin ka muna kasi nakapula ka na, Pag walang dumadaan, saka kakanan. Ako, tama yung ginawa ko, yung huminto ako kasi nga nakapula, tsaka bago ako kumanan. Nasa likuran ko, dire-diretso. Di ba? Hindi niya, syempre titingnan niya dapat yung brake light sa likuran, pumreno ako kasi nga nakapula. Napapreno rin siya, muntik na siyang bumangga sa nakamotor. Puti, nagalit sa akin. Binusinahan ako. Sabi ko, binuksan ko yung bintana. Sabi ko, ano problema mo? What's your problem? Ha? Sabi niya, why did you stop? Look the light. The light is red. How did you pass your learner? Sabi ko ganun. Ay, bata pa siguro mga nasa 20 years old, Salita. Sabi ko, no, go back to registration and retake your license. What should you do? Alam niyo, pagka-Englishan, mga kainags, kahit na barok ang English natin, Basta masabi mo lang yung, di ba, maintindihan niya lang, Napalaban ako Englishan nun, Sabi ko, if the light is red, what you gonna do? What you gonna do? Yan. Sabi niya, dapat kumanan ka. No, you have to stop first and look and listen. Look for the, di ba, mga incoming vehicle. Because the light is red in front of me. No, you have to stop, look and listen. Then, if you're free, go turn right. Di ba? Tapos tumahimik na rin naman siya, mga kainags. Pero kung sakaling bababaan niya ako, hindi naman ako bababa. Iniwasan natin yung mga ganyan-ganyan klaseng bagay. Pero kung nag-force na siya, syempre, ibang usapan na yun, di ba? Tawag ka ng 911. Ganun lang yun, mga kainis. Noong time na yun, contract worker tayo, temporary foreign contract worker tayo, at mahirap tayong di ba? Mawawala yung pangarap natin maging permanent residents. So yun, marami pa. Tapos minsan, may mga ganyan dito kasi, karamihan dito sa mga puti. Talagang, dito kasi sa Canada, mga kainis, nagmamadalian lahat ng tao rito. Talagang yung time is gold. Lagi nagmamadali. Mainipin sila pagdating sa driving. Tapos minsan pa, syempre, di ba, minsan kakaliwa ka, di ba?
kakaliwa ka no? Bago ka kumaliwa, syempre, tapos naka-green, kukunin mo yung kabilang side, di ba? Kasi yung kabilang side, opposite, papunta dito, no? Ikaw papunta dito, kakaliwa ka. Syempre, bago ka kumaliwa, make sure walang, di ba? Walang dumadaan. Syempre, minsan alanganin, no? Alanganin yung mga makikita mo, pwede kang gumano, no? Pag nag-alangan ka, wag mo na ituloy. Ako, nag-alangan ako kasi nga may mga incoming, sasakyan. Abay, binusinahan ako ng matanda sa likuran ko. Nabuisit ako. Sabi ko, ano problema mo? Sabi ko gano'n. Salita rin na salita yung matanda. Sabi ko, dapat dumiretso ka na. Sabi ko, hindi mo nakikita yung nakikita ko. Sabi ko, nakalimutan ko na kung paano in English yun, Kasi lumalabas yung English mo pag nagalit ka na, no? Sabi ko, hindi mo nakikita yung nakikita ko kasi ikaw nasa likuran ko lang. Ako yung nakakaalam dahil ako yung nasa harapan. Sabi ko gano'n. Tapos, yun, di gumano na. Ay, matanda. Alam niyo naman dito sa Canada, mga kainis, karamihan sa mga puti. Ano lang yan, sila, yung mga bunganga, mailabas lang nila yung galit nila, salita-salita, pagkatapos na wala na. Ganun sila rito, Hindi katulad sa atin sa Pilipino, mga Pilipino, karamihan sa mga Pilipino, Pag nagalit, talagang habang buhay na yung galit, no? Kumaga, stress natin yung sarili natin, Bihira. Yung dahil sa galit, no? So anyway, yun yung mga naging experience ko. Siyempre, driver. Tapos minsan, siyempre, ako rin, may mga na-experience din ako na mali ako, di ba? Nagkakamali ako. Minsan, binubusinahan ko pa akala ko, siya yung mali. Yung pala, ma-realize ko sa bandang huli. Ako pala yung mali. Bihira, buti na lang, Ay, ganun talaga, experience ng mga drivers, no? Kaya, dapat talaga maging kalma lang. Tsaka, minsan may mga umaano sa akin, pinapabayaan ko na lang. Okay. Wag lang tayo magkaroon ng encounter, mahirap na. Baka yung buhay natin magbago, di ba? Isang ganun lang yan, no? Yung kung ano man ang meron tayo ngayon, isang pitik lang yan. Magbabago yan, di ba? O, di ba sa Pilipinas, di ba? Nababalitaan natin, dami mga road rage doon, di ba? Sa Pilipinas, mga mayayaman, magagandang buhay, dahil lang sa road rage, nagpadala sa galit ng damdamin, di ba? Yun, nagbago ang buhay nila, nakulong. Yung iba, naging fugitive. Di ba? Yung magandang buhay nila, nagbago na. Di ba, mga kainis? O, tingnan nyo sa mga senador, di ba? May mga senador tayo, mga nakulong dahil suspect pa lang naman, hindi pa naman napapatunayan, nakakulong ngayon, di ba? Nagbago yung buhay nila, sarap ng buhay nila, di ba? May mga presidente rin ganyan na nakulong, di ba? Kasi, di ba? Ganon talaga, no? It is what it is. Kaya ako, mga kainis, pag mag-drive na ako, halimbawa alis na ako, sinasabi ko sa sarili ko, pag ako merong na-encounter na mga taong nabuwisit sa akin sa pagdadrive, or pag ako merong na-encounter, hindi ako makikipag-away, hindi ako makikipagsimulang makipag-away or gagawin ko lang yung makikipag-sagutan lang siguro ako kapag yung talagang lumapit siya sa akin, kinumpronta ako, nagwawala siya, then siguro doon na. So yun, inaano ko yung sarili ko, hinahanda ko yung sarili ko. Pero as much as possible, iwasan po natin, hanggat meron tayong way na makaiwas, iwasan natin. So, hanggang dito lang po yung vlog ko. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.